Kung ang dinala nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Kung ang dinadala nila, sabi nga kasi nandyan nga sa isimina yung yung mga kapulisan, kung ang dala nila, okay, ay guluhin kayo diyan. Oo, istorbohin kayo diyan. Pakitaan nyo daw ng peace. Okay? Paano naging peace yun tapos may hinagis na kulay brown na tubig sa mga kapulisan? Kulay brown. At Ahmed Flame, shout out 'di ba? Paano naging peace yun, Sarah? Oo. Paano yun? Kasi nakita namin, alam ko ito, may mga nakakita din dito. Isang timba, hinagis dun sa kapulisan. Nung nakita sa video ngayon, kulay brown yung tubig. Pulis, binaboy nyo yung mga pulis. 'Di ba? Uwi na lang hiya nyo yung mga pulis. Binastos nyo yung kapulisan. 'Di ba? Paano showed in peace? Paano nangyari yun? Walang pagmamahal dun. Pagmamahal ba yung hagisan ka ng ihi? Ihi ng mga galing isiminay. 'Di ba? Kulay brown. Yan ba sabagay, yun talaga yung tinuro ni Kibuloy na pag may bisita kayo, babuyin nyo, walang hiyain nyo, tarantaduhin nyo, hagisan nyo ng maduming tubig o ihi. Yan kasi ang turo ni Kibuloy. Kaya yan, kung walang kwenta yung leader, wala ding kwenta yung miyembro. Ugaling mga kanal. Amoy kanal yung mga miyembro. Diba? Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power. Pinaringgan na naman ang ating mahal na Pangulo. Sino ba yung nasa kapangyarihan ngayon? Di ba si Pangulong Bongbong Marcos? Abuse of power daw. Samantalang, pinapatupad lang yung batas. Sino kaya ang umaabuso sa power, Sara Duterte? Sa panahon ng tatay mo, ang daming namatay. Sige, ikumpara mo sa panahon ngayon ni PBBM. Ilan ba yung namatay ngayon? Kumpara mo sa panahon ng tatay mo. Sino yung abusado sa kapangyarihan? Di ba kayo? Kayong mga Duterte? Inabuso nyo, kaya binabalikan na kayo ngayon. Sinisingil na kayo. Kasi, kung ano yung inutang nyo, yun din dapat ang ibabayad nyo. Ano yung kinuha nyo, dapat ibalik nyo rin yun. Anong abuse of power? Huwag kami, Sara Duterte. Oy, salamat po sa 694 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Tuloy natin. At eto pa. Sabi ni Arnel Samar, condolence sa mga namatayan. Eto yung sasabihin ko sa iyo, Arnel Samar. Condolence in advance sa mga papalag ngayon. Okay? Kasi sabi nga ni Duterte, pag nalabasan siya ng warrant, papalag siya. Okay? Tingnan natin. Tingnan natin hanggang saan aabot ang katapangan ni Digong. Nauna na nga si Kibuloy magtagoy dahil natakot yung Panginoon nyo. Takot! Diba? Takot. Susunod si Digong magtatago. Lahat yan sila, mga Duterte. Naku po. Hindi po ito matitigil tong gulo na to hanggat hanggat hindi nananagot yung totoong utak nito. Pinapatawag yung Digong mo sa Congress. At si Bato, sabi ni Bato, hindi daw magpapakita doon. Yan ba yung maisog? Yan ba yung matapang? Lus-lus ninyo. Matapang daw kasi. Ang galing. Tuloy natin. And the assault on the freedom of religion. Violence
You have peace. Bullets and tear gas, what do you have? Bullets and tear gas. Bullets. Daming bullets na naglabasan sa panahon ng tatay mo, Sara. Dami. Kaya sinisingil na kayo ngayon. Ako bilang isang anak sana, ikaw anak ka, di ba? Bigyan mo ng advice yung tatay mo, tay. Wag manginig yung tuhod, tay. Ingay naman itong messenger na to. Oy, wag mo na kayo mag-chat. Ay, naku po. Tunog ng tunog eh. You have the words of the Almighty God. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung si Banat Baybay yung papalit kay Kibuloy o si Sara. Hindi ko maintindihan eh. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pinadalan ba kayo ng bala? May mga binaril ba dyan, Sara Duterte? May mga tinadtad ba ng bala dyan? May mga nirat-rat ba ng mga Armalite dyan? Ano sinasabi nito? Anong bala? Anong bala dyan, Sara? May mga binaril ba dyan? Nagtatanong ako. Wala talaga, Team Vice President. Press 1 sa mga bumuto dito na naloko. Akala nyo matino. Press 1 nga. Nang dahil kasi kay Pangulong Bongbong Marcos, binoto nyo ano. Pero kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, di nyo ibuboto yan. Diba? Ang daming na ano dito. Ang daming na naloko. Binoto pala si Sara nito. Ayan o. Nagsisi na. I'm sure yung mga nag-press 1 dyan, nagsisi na yan ngayon. Dahil talagang napaniwala sila, 'di ba? Ang dami. Dami pala oh. Pangtulo. If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the Duda ko dito si Sara or Bayad Bay, yung papalit kay Kibuloy. Kasi naglalatag na sila ng mga Bible verse. Parang si Jitlog at Migs. Para magmukha silang cool at magmukha silang mabait. Wag kami, Sara. Sino kami maluluko? Oy, 786 thumbs up. Maraming salamat po. Paano ba mute tong messenger na to? Wait lang. Ingay. Sa GC kasi po yun, sa GC. goodness of the Lord Jesus Christ. Teka lang, ako'y naguguluhan dito kay Sara, no? Naguguluhan ako kay Sara kasi parang maka-Diyos na sila ngayon, ah. Ano yan? Nagsisi na kayo dahil maraming namatay sa panahon ng tatay mo at nagsisisi na kayo ngayon. At unti-unti nang lumiliit yung mundo ng mga Duterte kaya medyo gumagamit na kayo ng word of God ngayon. Medyo ramdam nyo na ba? Diba astig-astigan kayo noon? Astig-astigan kayo tapos ngayon parang naging sisiw na kayo, ha? Kiniklaim nyo yung sarili nyo na agila kayo pero sisiw lang pala kayo. Diba? Mga sisiw lang pala kayo eh. Tapos ngayon, word of God na. Mama Mita Star Talk, shoutout po. Support po natin guys si Mama Mita Star Talk. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 ka pulis, 4,000 ka pulis, 5,000 ka pulis, ilang ipadala din sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga... Ang galing ano, alam mo si Kibuloy may kingdom.
dito sa ating daigdig, may kingdom si Kibuloy. Pero ang Hesukristo, nagpunta po dito sa daigdig na to, wala po siyang kingdom dito. Kasi nagpaka-humble po siya. Pero si Kibuloy, pinanganak na nagpakayabang. Diyan mo makikita yung mga multo. Kulto. Wala na, lumamig na yung kape ko. Malamig na nga talaga. Palitan ko nga ito ng Red Horse mamaya. Mas maganda na yun. Okay na yun, malamig. Yung kape ko malamig na eh. Red Horse na ako mamaya eh. Si Jesus Christ, wala pong kingdom or kingdom dito sa mundo na to. Pero si Kibuloy meron. Mas mayaman pa kay Hesukristo. Oh, hindi na po ito kape, malamig na eh. Malamig na po yung aking kape. Diyos Mariusen. K.O. Tao, nangahadlok na sila. And then I said, mali na malisang. Mali na mahadlok. Kay bao mong di padalahan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong... Take note ang binabanatan dito ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinaparinggan dito ang ating Pangulo. Okay? Ilagay po natin dito yan. Ma'am Tamura, shoutout po sa iyo Okay, kay Maria Lu Jose, shoutout po. Ipasabot na unsa na ang atong nasod. Asa na ang rule of law. Palakpakan din yung mga uto-uto. Yay! Yay! Uto-uto kami! Ipadala sila din para hadlokon mo. Tingnan mo ang ka-fake news ni Sara Duterte. Ay, hindi naman ako papayag na magganyan-ganyan ka. Pinadala daw yung mga kapulisan dyan sa kingdom para takutin daw yung mga tao dyan. Hindi po nananakot yung ating kapulisan dyan, Hindi po inutusan yung mga kapulisan dyan na takutin yung mga abnormal dyan na sinusuportahan ni Sara, mga taong gago. Dyan sa kingdom, lahat ng mga yan, yung nandyan sa loob, mga gago yan. Diba? Nagpunta yung pulis dyan para hanapin si Kibuloy. Hindi para manakot. Fake news ang Vice President. Fake news. Fake news po ang Vice President. Diba? Grabing pagka nitong Vice President na to. Wala talagang silbi. Gipadala mo sa Ginoo para pasagtol sila. Pinadala kayo ng Panginoon para paintindihin daw yung pulis. Ipaintindi sa pulis. Ano yung ipaintindi sa pulis? Yung pag minumura nyo yung kapulisan? Winawalang hiya nyo yung kapulisan? Binabastos nyo yung kapulisan? Hinahagisan nyo ng mabahong tubig yung kapulisan? Yan ba yun, Sara? Yan ba yung gawain ng Diyos nyo? Yan ba? Nakakahiya ka, Vice President ka. Apolnario Mabini, shoutout. Oy, 877 thumbs up. Maraming salamat po If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kay bao anak. Okay, take note po si Sara Duterte, ang sabi niya ay pinadala daw po yung kapulisan dyan para takutin ang mga miyembro. Hadlukon mo, yun yung ibig sabihin. Diba? Wait lang, biglang ko lang jacket to. Yun po ay fake news po yan Okay.
Ngayon lang ako nakarinig, kauna-unahan nakarinig ako ng fake news galing kay Sara Duterte. Okay? Kasi ang kapulisan natin dyan, pinapatupad lang po yung batas. Di po sila nagpunta dyan para takutin yung mga tanga dyan. Okay? Paano matatakot yung mga yan? Minumura nga nila yung mga pulis. Pumapalag nga sila sa pulis, tapos matatakot ba yung mga yan? Sila pa ngayong agresibo eh. Di ba? Fake news si Vice President. Dabaweños are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Dabaweños, because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala nila, if they bring you violence, give them peace. Give them maduming tubig, ihagis sa mga pulis. Yun yung binigay, Sara. Yun yung binigay. Ronel, shout out. Hindi peace yung binigay. Oo, mabahong tubig na may ihi yung binigay. Inihagis doon sa mga kapulisan. Oo, di ka ba nanonood ng balita, Sara? Anong give them peace? Tinuturuan mo ngayon. Kinabukasan, bababuhin din yung pulis. Kasi yung mga sinasabi po ni Sara dyan, basta may masabi lang, pero hindi po nila ina-apply sa sarili nila. Diba? Yung mga sinasabi nila, in-apply ba sa sarili? Ikaw mismo, Sara Duterte. Ikaw mismo. Yung mga pinagsasabi mo dyan, na-apply mo ba yan sa sarili mo? Ang ingay talaga ng mga JC na to. Woo! Anong gusto niyo? Anong gusto niyo? Tap muna, tap. Huwag muna kayong maingay dyan sa ano. Naku. Show them peace. Show them peace. Tapos, sino nga yung sinuntok mo dyan sa Davao, Sara? Sino nga yun? Binigyan mo ba ng katahimikan yung buhay nun? Pinahiya mo pa nga. Pinahiya mo pa nga, Sara, di ba? Hoy! Pinahiya pa nga eh. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power. And the assault Yun. Pinaparinggan po yung ating mahal na Pangulo, ha? on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. No. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Fake news po yan, ha? Aanin naman yung bala ng mga kingdom, lalamunin. Kaya nga nagtatanong ako. Shoutout kay PG Reacts, ha? Nagtatanong ako, may binaril ba yung mga kapulisan dyan para magsabi kang padalhan ng bala? Nirat-rat ba kayo ng ano dyan? Armalite para sabihin na pinadalhan kayo ng bala dyan? Kung mali yung pagkakaintindi ko, baka ganito. O pinadalhan kayo ng bala para kainin niyo, ganun. Gawin yung bigas. Wala talaga si Sara, wala na sa ayos yung... request nga tayo, mag-request tayo kay Sara. Baka lang naman, baka lang ha. Siguro magpatingin si Sara sa pinakamagaling na doktor kasi baka may something sa kanyang pag-iisip. No? Kasi hindi po ganyan mag-isip yung Vice President. Hindi po natin kailangan ng Vice President na may sira sa utak. Okay? So kailangan siguro patingin na lang siguro muna. Ha? Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, ano na to, maka-Diyos na to, ha? Maka-Diyos na po si Sara. Bakit kaya ganito to? Biglang baliktad eh, no? Ganito kasi yan, alam ko. Alam mo yung tao, pag sinisingil na sila ng karma, magbabait-baitan na yan. Lalapit na sa Diyos yan.
'Di ba? Oo, para magmukha silang cool at magmukha silang santa. 'Di ba? Manghihingi na ng patawad 'yan sa Panginoon, 'di ba? Kasi sinisingil na po sila. What do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. Wow! Nakaka-touch naman, na-touch yung titi ko. At itlog ko na-touch. Na-touch talaga, Sarah. Wow naman. Wow naman talaga. Wow! Ay, salamat po kay Owen Galvante sa kanyang patamsak dyan. Maraming salamat po. And Oh, always remember, kahit saan ka man pumunta, oh. lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Now, always remember na kahit saan ka man pumunta, Sarah, alam namin na ang pinupuntahan mo walang baha. Iniiwan mo yung lugar na may baha. Yun. Tandaan mo yun. Just remember, kahit saan ka man pumunta, Sarah, nandun ka palagi sa walang baha. Ang mga binabaha, ang kawawa, dahil iniwan mo. Pinabayaan mo, Sara Duterte. Just remember, okay? Remember that, Sara. Always remember na si Sara, okay? Gusto niya palagi magbida-bida. Oo, yan po yung trabaho niya. Ewan ko lang kung manalo pa to sa 2028. Sa iniduro namin pwede.